kapitbahay, kamag-anak, katrabaho, kakilala, kaibigan, magwi-witness tayo, kagaya ni Jesus Cristo. Hindi po yan mga bandantay sa loob ng simbahan. Mga kaibigan, ang natin ay napakabuti sa panahon na to. Paano natin maitatama ang mali sa ginagawa natin na kung walang nag-i-share ng salita ng Diyos. Kaya wag po tayo mahiya, mga kaibigan, na sa panahon na to, nalulungkot sa ating Diyos. Dahil mga Kristiyano tayo, pero binibigutin natin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Well, kasi mga Kristiyano tayo, at na araw na naman. Pero mga kaibigan, worthless daw po yung mahal na araw na sinasagawa natin. Dahil 3 araw lamang, pagkaraan ng 3 araw, di ba, mahal na araw, babalik naman sa makalmang sinagdating pagkatao. Ang ibig sabihin ng Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, sacrifice for doing good for the Lord. Araw-araw, isasakripisyo natin lalong-lalo na ang ating mga labi, hindi lamang sa mahal na araw po, isasakripisyo ang bibig po na pagkakita ng masama, kundi araw-araw, you must be sacrificed for doing good for the Lord. Diba, ibig sabihin sa Tagalog, isinasakripisyo ng mabuting Kristiyano, totoong Kristiyano ang paggawa ng mabuti laban sa kasalanan. Hindi po ba kaibigan na Kristiyano tayo dahil sa loob ng ating mga simbahan? Diba? Sabi po sa Biblia, bakit nakikita natin ang masama, ang paligiran po natin? Bakit nakakasino kung ang masamang tao hindi para gumaya tayong lahat? Ang bilang mga lingkod ng Diyos at mga Kristiyano, itatama natin ito. Diba? Hindi na Kristiyano tayo. Hindi na Kristiyano kami, pero bakit mo nakikita yung mga tao na masama ang ginagawa? Bakit mo iyayayaan ang masama? Para gumaya ka ba? Para ayunan mo ba? Hindi, mga kaibigan, kundi sa sarili mo, itatama mo yan. Yan po ang ibig sabihin ng Kristiyano ako. Mga kaibigan, hindi po natin alam kung paano ba maging Kristiyano. Kaya nga po, mga kaibigan, yung mga kinagisa natin, ipinaalam sa atin ng ating mga magulang, ng ating mga ninuno, na pagkareliyoso sa ating bansa, dapat itatama na natin lahat. Diba? Dahil mayroon tayong free will. Nakikita natin sa ating mga ninuno, mga nanay, mga lola, pala religyoso, palabura, bakit inaalam pa natin, di ba dapat itinutuwid natin ito? Paglabas ng simbahan, anak, ang pamilya napakagulo, mag-away dito, mag-away doon. Namumuhay sa kasalanan, sa kaalayan, alam mo na lalaki ka, magpakababae ka, lalaki ka, magbabae ka, magpakalalaki ka, tama ba yun? Dalawang nilang ng Diyos dito sa lupa, ang babae, magpakababae, at ang lalaki, magpakalalaki. Hindi makiapin sa kapwa lalaki at hindi makiapin sa kapwa babae. Diba? Mga kaibigan, kaya pinaparusahan tayo ng Panginoon sa panahon na ito, buong mundo na. Sapagkat pansinin mo ang karumihan ng kapaligiran po natin. Wala na tayong ginawa, kundi kaibigan, mga kasalanan ng ating ginagawa. Pero sinasabi natin, Panginoon, mahal kita, iniibig kita. Kaya nga yun po ang ikinalulungkot sa atin sa panahon na ito. Dahil inisira natin ang kanyang pangalan. Lalo ako, pero ang buhay natin, nabubuhay sa pandaraya, nabubuhay sa kasalanan, nabubuhay ng tao. At po, mga kaibigan, ang ating kapaligiran po yun. Ang pangalawa na mga tao na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon na yun, yung drugs, yung droga na nagkalat sa ating bansa. Masin mo ang drugs. Kung bakit napakarami masamang tao ngayon, nagkalat sa kalsada ang mga silaulo dahil sa droga. Nakikita mo na, kaibigan, ang nagbibita ng droga, inaalo ka na mag-droga ka at magbita ka ng droga. Bakit kumaayon ka pa na alam mo na masama? Kasi mo ang nangyari, kaibigan sa balita, yung papatayin sa China, na kapwa natin Pilipino. Mga kaibigan, hindi po pera. Dahil kung nakatingin tayo, nakapokus tayo sa mga madalang bagay, hindi po tayo, kaibigan, nakapokus sa pangakot ng Panginoon. Nabinigyan tayo ng buhay ng Diyos sa lupa lahat. Hindi para masaktan, hindi para maghirap, kundi binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan para, kaibigan, maranasan natin ang pagpapalang na binula sa natin. Diba? Pero bakit hindi natin sinabakagan sapagkat ang tao mismo, sabi sa Biblia, ang lumayong sa Diyos. Ang tao mismo ang gumagawa ng pagpahawak ng kanilang sarili. Pag napahamak na ang tao, ang Diyos ang sinipite. Kasi sinira, nagkala, mga baliw, makagkala. Pero mo, ikaw, isa ka, sa mamamatay tao sapagkat hindi mo bisira ka ng kapwa Pilipino, ng tao.
Ayo, yung po ay isang uri ng kamatayan. Bakit napakarami nilang nanakaw ngayon? Bakit napakarami ng bibay? Dahil nga po sa pero kaya nagtitinda ka ng droga. Pag nahuli ka, nasa jail ka. Yung binibintahan mo, yung binibintahan mo, yung nag-supply nila ng droga, nakalibre, ikaw na na-jail ka. Nasira ang pamilya mo. Diba? Basta mo, yung nag-recover, ikaw. Tama pala sinasabi sa Biblia. Diba? Eh, ang tao, ang magawa sa ito, Pinigyan tayo ng Diyos ng Panginoong pag-iisip para piliin ang magulat ang masama. Bigyan tayo ng Diyos ng kagutungan. Ito sa kamagitan po ng kagutungan na ibinigay sa atin at isipan ng mga Diyos. Bakit, kaibigan, lagi natin kinukuha ang kasalanan? Pag tayo ay napahamak ng kasi natin na wala naman kaibigan ibinigay sa atin. Ang Diyos hindi mo nagbibigay ng kaparusahan, ng pagbibuan sa buhay, ng kamatayan, kundi kaibigan ang satanas. Nililigaw kasi tayo ng satanas. Sabi ko, Panginoon, gagawin ko ito. Mag-aalok ako para sa pamilya ko. Pag nakulong ka, pinupunod ka ba ng binibentahan mo dyan sa jail? Mag-survey kayo ngayon sa mga jail kung ano ang pinakamaraming kaso. Ang nagbebenta ng mga droga. Diba? Marami ang pinapatay. Diba? Bakit? Dahil yung inaalupan niya na drug addict, hindi makabayad kapag walang trabaho. Pinapatay na lamang yung nag-aalok sa kanya. Hindi may kasalanan. Di ba ikaw? Mga kaibigan, ang Diyos po ang ibinibigay talaga sa atin lahat kasaganaan. Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon para, kaibigan, ang buhay na yan, ng kasaganaan na nagmumula sa langit, makakamit natin kung tayo lamang po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero wala na kasi tayong ginawa, kundi kaibigan ang sundin ang kalooban ng ating mga sarili. Diba? Siniligaw tayo sila. Wala na po tayong panahon sa Diyos. Talisanin mo ang sarili mo. May panahon ka ba araw-araw sa Diyos? Ano ang mas maraming may panahon tayo? Yung television, yung computer, yung pagbasa ng malalaswa at mahalay na babasahin. Pero ang Biblia, hindi mo lang magawa. Manalangin ka. Nakakasigan mo ba? Napakabuti ng Diyos sa atin. Kaibigan, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Huwag na po natin hintayin pa na may mangyari sa atin bago tayo magbalik loob sa Diyos. Sapagkat ang kabayaran po ng kasalanan, kamatayan, death on the cross. Marami. Pasilin mo ang nangyayari sa mundo ngayon. Diba? Pinapahiwatig na ng Diyos na tayong lahat ay magbalik loob nila yung Panginoon. Ang Diyos po ang nagbabayari ng kayamanan dito sa lupa. Ang Diyos po ang nagbabayari sa iyo. Diba? Kaya ang Diyos po ang nagmamayari ang lahat ng kayamanan. Kaya ang unahin natin ang Diyos. Huwag tayo sa mga kapaligiran muli. Kumapit tayo sa mga pangako ng Diyos na pag tayo po ay makakaibigan na nakasunod sa kalooban ng tayo kung pamalayan na tayo. Mga kaibigan, mahal na mahal tayo. Sabi ng Biblia, kung nakikita mo ang mga masama, bakit ibinapakita mo ng Panginoon ang masama? Hindi para ayunan mo. Nakikita mo na, bakit hindi mo pa kaibigan inaayos ng hamak niyan? Yung mga tao na nakikita mo na gumagawa ng masama, you must pray for them. Sabihan mo sila, pag hindi na po, gumawa ka ng paraan. Sa panahon na to, tayo lahat ang makapag-ayos ng ating bansa, ng ating kapaligiran, ng ating buhay, ng ating pamilya, bilang Kristiyano. Dahil ang mga Kristiyano, mga kaibigan, ay hindi lamang dapat-pasok simbahan. Kundi gagawin pa na natin, kaibigan, ng ating mga tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you. That's to give you hope in the future. Binigyan kita ng buhay, hindi para masaktan. Kundi binibigyan kita ng karapatan para maranasan ng kapala na nagmumula sa langit. Kung ano man ang mayroon mo ngayon, di ba? Sabi ng Panginoon, yung mga mayroon ka, nag-aaral ka, manager ka, may mga tao ka na nasusupan. Kaibigan, gawin mo, kaibigan, yung mga tao na yon na makilala nila ang Panginoon sa pagpapaligid mo. Tulungan mo yung mga tao na nakapaligid sa'yo, na sila ay magbalik sa Panginoon Kristo po. Hindi mo sila bibigyan, kahit sila down, hindi mo sila aapilin, kundi kaibigan may karapatan ka